May nagbabago para sa'yo, Sagittarius, hindi ito maingay, hindi biglaan, ngunit malalim at napakalakas. Sa mahabang panahon, patuloy kang sumusulong habang pasan ang mga tahimik na pag-aalinlangan, nagtatanong kung kailan ba talaga mapapansin ang lahat ng pagsisikap mo. Ibinigay mo ang iyong lakas, ang iyong pananampalataya, at ang iyong pagtitiyaga, kahit sa mga sandaling ang landas ay puno ng kawalan ng katiyakan. Ngayon, may banayad na pagbabago sa hangin. Isang bagong daloy ang nagsisimulang gumalaw, iba ang pakiramdam nito kaysa dati, mas kalmado, mas matatag, at mas nakaayon sa kung sino ka talaga. Hindi ito swerte. Ito ang bunga ng lahat ng iyong pinagdaanan at tiniis. Manatili ka sa mensaheng ito, dahil ang susunod na nagbubukas ay may kapangyarihang baguhin magpakailanman ang pananaw mo tungkol sa kasaganaan. Dinadatnan ka ng mensaheng ito sa isang sandali kung saan ang panloob mong mundo ay tahimik na nagbabago, kahit na ang panlabas mong realidad ay tila hindi pa lubusang humahabol. Bilang isang Sagittarius, ikaw ay ginagabayan ng bisyon, paniniwala, at ng tapang na magpatuloy, kahit sa mga panahong hindi malinaw ang daan. Kamakailan, maaaring nakaramdam ka ng banayad na paglipat, isang pakiramdam na ang matagal mo nang hinihintay ay nagsisimula ng umayon. Hindi lang ito tungkol sa pera o tagumpay, ito ay tungkol sa muling maramdaman na sinusuportahan ka ng buhay. Ang mga pagsubok na hinarap mo ay hindi kailanman walang saysay. Bawat pagkaantala, bawat hamon, ay humubog sa iyong lakas at pinatalas ang iyong intuisyon. Ngayon, narito ka sa gilid ng isang bagong yugto, kung saan ang linaw ay pumapalit sa kalituhan, at ang tiwala ay pumapalit sa takot. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa biglaang mga himala. Ito ay tungkol sa pagkilala sa sandaling ang enerhiya mo ay tuluyang tumutugma sa kasaganahang matagal mo nang pinaghahandaan. Iyan tahimik ay pakikibaka sa mahabang panahon, Sagittarius, ang paglalakbay mo ay naging isang kwento ng tahimik na pagtitiis. Sa panlabas, patuloy kang umaandar, nakangiti, nagpaplano, nananatiling may pag-asa, ngunit sa kaibuturan mo, may mga sandaling mabigat ang dala ng kawalan ng katiyakan. Nakita mong ang iba ay mas mabilis umusad, mas madaling nabibigyan ng mga oportunidad, habang tinatanong mo ang sarili kung bakit ang landas mo ay tila mas mabagal at mas puno ng pagsubok. Gayunman, hindi ka kailanman tuluyang nawalan ng paniniwala. Kahit limitado ang yaman o tila naantala ang pagkilala sa iyo, nagpatuloy ka, may tibay na kakaunti lamang ang nakapansin. Ang pakikibakang ito ay hindi lang pinansyal. Ito ay emosyonal at espiritual. Sa mga sandaling tahimik, kinuwestiyon mo ang sarili mong halaga, iniisip kung ang iyong pagtitiyaga ay may patutunguhan ba. May mga gabing inuulit-ulit ng isipan mo ang mga nakaraang desisyon, nagtatanong kung tama ba ang tinahak mong direksyon. Ngunit may isang bagay sa loob mo na tumangging sumuko. Ang apoy na yon, ang espiritu ng Sagittarius, ang patuloy na nagtulak sa iyo pasulong, kahit nang humihina ang motibasyon. Ang nagpapalakas sa yugtong ito ay ang katotohanang nalagpasan mo ito nang hindi isinusuko ang iyong integridad. Hindi ka dumaan sa madadaling paraan. Hindi mo ipinagkanulo ang iyong mga pinahahalagahan. Sa halip, natutunan mo ang disiplina, kababaang loob at pagtitiwala sa sarili. Habang ang iba ay humahabol sa mabilis na panalo, ikaw naman, nang hindi mo namamalayan, ay nagtatayo ng mas matibay na pundasyon. Bawat pagkaantala ay humasa sa iyong paghatol. Bawat balakid ay nagturo sa iyo kung ano ang tunay na mahalaga. Madalas ganito kumilos ang universo sa Sagittarius, sinusubok ang pananampalataya bago ihayag ang gantimpala. Ang pakiramdam na tila nakatigil ka ay paghahanda pala. Hinuhubog ka para sa isang mas dakilang bagay, isang bagay na nangangailangan ng karunungan, hindi lamang ambisyon. Ang tahimik na pakikibakang ito ay hindi kailanman parusa. Isa itong lugar ng pagsasanay, tahimik kang pinalalakas para sa daloy na ngayon ay nagsisimula ng gumalaw patungo sa iyo. Yanhi pag-ipon ng lakas, nagsisimula ng magbago din ni enerhiya, dahan-dahan, halos hindi namamalayan, may nagsisimulang magbago sa loob mo, Sagittarius. Hindi ito dumarating bilang isang dramatikong pangyayari o biglaang tagumpay. Sa halip, lumilitaw ito sa mga banayad na paraan, maliliit na pagkamulat, tahimik na sandali ng linaw, at ang unti-unting pakiramdam na hindi ka na ang dating ikaw. Ang bigat na matagal mong pasan ay nagsisimulang gumaan, hindi dahil nawawala ang mga hamon, kundi dahil nagbabago ang pananaw mo. Napapansin mo na ngayon ang mga padron kung saan dati ay puro gulo lamang ang nakikita mo. Ang mga sitwasyong dati sumisipsip ng lakas mo ay mas nagiging kayang-kaya ng harapin. Tumitigil ka sa biglaang reaksyon at nagsisimula kang tumugon ng may kamalayan.
Hindi ito pagkakataon lamang, ito ay pagkakaayon. Tumatalas ang isip mo, mas nagiging mapagkakatiwalaan ang iyong intuition. Mas nagtitiwala ka sa sarili mo kahit hindi pa rin tiyak ang mga kahihinatnan. Ang panloob na kumpiyansang ito ang pinakamalinaw na senyales na ang pagbabago ay nagsimula na. Sa paligid mo, tahimik ding tumutugon ang mundo. Mas nagiging makahulugan ang mga pag-uusap. May mga oportunidad na lumilitaw sa hindi inaasahang anyo, hindi pa ganap, ngunit sapat para mapukaw ang pansin mo. Maaari mong balikan ang mga ideyang minsan mong isinantabi, ngayon ay tinitingnan mo na sila sa mas mayamang pag-unawa. Ang dating imposible ay biglang nagiging karapat-dapat subukan muli. Ito ang yugto ng paghahanda, kung saan maingat na inaayos ng universo ang mga pangyayari, tahimik, walang anunsyo. Sa emosyonal na antas, nararamdaman mo ang hatak patungo sa paglago, hindi na lang sa simpleng pag-survive. Hindi ka na kontento sa basta makaraos, gusto mo nang umangat. Mas malinaw at mas sinasadya ang iyong mga layunin. Sa halip na habulin ang lahat, nakatuon ka na sa tunay na kaayon ng iyong mga pinahahalagahan. Ang focus na ito ang humahasa sa iyong enerhiya, ginagawa itong mas matibay at mas kakit-akit. Mayroon ding bagong pakiramdam ng tamang timing na unti-unting lumilitaw. Humihinto ka sa pamimilit ng resulta. Natututo ka kung kailan kikilos at kung kailan maghihintay. Ang pagtitiyagang ito ay hindi kahinaan, ito ay kapangyarihan. Hinahayaan nitong salubungin ka ng mga bagay sa gitna. Unti-unti mong nauunawaan na ang kasaganaan ay hindi minamadali, ito ay dumadaloy kapag nawawala ang pagtutol. Napakahalaga ng yugtong ito dahil inihahanda ka nito sa loob bago pa man may magpakita sa labas. Tinuturuan kang humawak ng mas maraming responsibilidad, mas maraming tagumpay, mas maraming kalayaan. Ang pagbabago ay nangyayari na sa loob mo kahit hindi pa ito ganap na nasasalamin ng mundo. At ganyan talaga nagsisimula ang tunay na transformasyon. Iyanhi punto ng paglik dumarating ang isang sandali, Sagittarius, kung kailan ang lahat ng matagal mong pinapasan ay biglang nagkakaroon ng malinaw na kahulugan. Hindi ito dumarating na may ingay o panlabas na pagpapatunay. Sa halip, isa itong tahimik ngunit makapangyarihang pag-unawa na umuusbong mula sa kaibuturan mo. Nauunawaan mo na ang mga pagkaantala ay hindi mga hadlang, mga paglihis sila patungo sa mas tama. Ang dating pakiramdam na pagtanggi ay ngayon mo nakikitang isang anyo ng proteksyon. At sa pagkaunawang iyon, may isang bagay sa loob mo ang tuluyang kumakalma. Ang puntong ito ng pagbabago ay hindi tungkol sa iisang pangyayari, kundi sa pagbabago ng pagkakakilanlan. Humihinto ka sa pagtingin sa sarili bilang isang taong naghihintay ng kasaganaan at nagsisimula mong kilalanin ang sarili bilang isang taong handang tumanggap nito. Ang mga pagdududang dati bumubulong sa isipan mo ay unti-unting nawawalan ng kapangyarihan. Hindi mo na tinatanong kung karapat-dapat ka ba, alam mo na lang na. Nagbabago rin ang paraan ng iyong pagpapasya. Mas nagiging mapili ka kung saan mo ilalaan ang oras, lakas at tiwala mo. Nakakalakad ka palayo sa mga sitwasyong umuubos sa iyo ng walang guilt. Ang linaw na ito ay nagbibigay lakas. Lumilikha ito ng espasyo sa isip at damdamin para makapasok ang mga bagong oportunidad. Ang dating tila mapanganib ay ngayon ay ramdam mong kaayon. Sa yugtong ito, ang iyong intuisyon ang nagiging pinakamalakas mong gabay. Alam mo kung kailan usad at kung kailan hihinto. Hindi ka na namimilit ng resulta o humahabol ng pag-apruba. Sa halip, kumikilos ka mula sa panloob na katiyakan. Ang kumpiyansang ito ay tahimik na binabago rin kung paano ka tinitingnan ng iba. Iba na ang tugon nila sa'yo. Ang mga pintong dati tila sarado ay nagsisimulang bumukas sa pamamagitan ng mga hindi inaasahang pag-uusap at pagkakataon. Mayroon ding pagbitaw na nangyayari sa bahaging ito, isang pagpapalaya mula sa mga lumang takot na may kaugnayan sa kakulangan at pagkawala. Nauunawaan mo na ang paghawak sa pag-aalala ay hindi ka kailanman pinrotektahan, nilimitahan ka lamang nito. Habang binibitawan mo ito, mas gumagaan ang pakiramdam mo, mas tumitindi ang focus, at mas nagiging ganap ang presensya mo. Muli kang nagtitiwala sa buhay, hindi ng bulag kundi ng may karunungan. Ang puntong ito ng paglik ang sandaling nagtatagpo ang paghahanda at kahandaan. Wala pang dramatikong nagbabago sa labas, ngunit lahat ay nagbago na sa loob. At iyon ang tunay na mahalaga. Dahil kapag ang panloob mong mundo ay umayon na sa kasaganaan, walang pagpipilian ang panlabas na mundo kundi sumunod. Hindi ka na nakatayo sa gilid ng pagbabago, direkta mo na itong pinasok. Elid senyales, synchronicities, DNA palatandaan ng kayamanan.
Habang patuloy kang sumusulong, Sagittarius, nagsisimulang makipag-usap sa iyo ang universo sa mga banayad, ngunit hindi mapagkakamalang paraan. Hindi ito malalakas na anunsyo o lantad na mga pangako. Sa halip, ito ay mga mahihinang kumpirmasyon, maliliit na sandaling mapapahinto ka at mapapaisip, hindi ito maaaring basta nagkataon lang. Paulit-ulit na mga kaisipan, mga ideyang pamilyar na muling lumilitaw, at mga di inaasahang pag-uusap na tila tumutugma mismo sa sitwasyon mo. Ang bawat isa ay parang tahimik na tango mula sa buhay, pinapaalala sa iyo na tama ang landas na tinatahak mo. Maaari mong mapansin ang mga padron kung saan nagtatagpo ang pera at oportunidad. Hindi bilang agarang gantimpala, kundi bilang mga senyales, isang paanyaya upang muling suriin kung paano mo pinahahalagahan ang iyong kakayahan, oras, at mga desisyon. Ang dating mukhang simpleng pagkakataon lamang ay nagkakaroon na ngayon ng kahulugan. Natututo kang maramdaman kung alin ang may tunay na potensyal at alin ang puro distraction lamang. Ang kamalayang ito ay isang anyo na ng kayamanan sa sarili nito. Mayroon ding unti-unting pagkakaayon sa pagitan ng iyong mga kilos at mga resulta. Kapag gumagawa ka ng mga hakbang na kaayon ng iyong panloob na katotohanan, mas dumadaloy ng maayos ang mga bagay. Kumakaunti ang pagtutol. May mga suportang lumilitaw sa hindi inaasahang lugar. Parang tumutugon ang universo hindi sa desperasyon, kundi sa kumpiyansa at linaw. Ang pagbabagong ito ay banayad, ngunit napakalakas. Sa emosyonal na antas, mas nagiging matatag ka. Sa halip na pagkabalisa tungkol sa hinaharap, nakakaramdam ka ng pag-usisa. Sa halip na takot sa pagkawala, may tiwala ka sa muling pag-usbong. Ang mga pagbabagong emosyonal na ito ay nagpapadala ng malinaw na mensahe palabas. Ang kasaganaan ay naakit sa katatagan, hindi sa kabuluhan. At natututo ka kung paano panatilihin ang katatagang iyon sa loob mo. Ang mga senyales na ito ay hindi kailangang habulin o pilitin. Ang kailangan lang ay mapansin. Habang mas nagiging present ka, mas nagiging malinaw ang mga ito. Bawat synchronicity ay nagpapatibay ng isang mensahe, sinusuportahan ka, ginagabayan ka, at handa ka na para sa mas marami. Itinuturo ng yugtong ito na ang kayamanan ay hindi bigla na lamang dumarating, una itong bumubulong. At kapag nakinig ka ng mabuti, mapagtatanto mong matagal na pala itong nasa paligid mo. Panloob ginay pagbabago pagpapahalaga dahil sarili sa yugtong ito, Sagittarius, ang pinakamahalagang pagbabago ay hindi na nangyayari sa paligid mo, kundi sa loob mo mismo. Nagsisimula mo nang makita ang sarili mo sa ibang liwanag. Kung dati ay puno ng pagdududa, ngayon ay may paggalang sa sarili. Kung dati ay kinu-question mo ang iyong halaga, ngayon ay malinaw mo na itong kinikilala. Ang panloob na pagbabagong ito ay tahimik na binabago kung paano ka nakikisalamuha sa mundo. Humihinto ka na sa pagliit ng sarili para lamang magkasya sa mga espasyong hindi naman talaga para sa'yo. Mas nagsasalita ka ng may katapatan, kumikilos ng may kumpiyansa, at gumagawa ng mga desisyong sumasalamin sa iyong tunay na halaga. Hindi ito pagmamataas, ito ay pagkakaayon. Sa wakas, nauunawaan mo na ang pagkilala sa sariling halaga ay hindi nangangailangan ng pahintulot ng kahit sino. Nagbabago rin ang relasyon mo sa pera at tagumpay. Sa halip na tingnan ang kasaganaan bilang isang bagay na malayo o para lamang sa iba, sinisimulan mo na itong makita bilang natural na bunga ng iyong pagsisikap at intensyon. Pinapayagan mo na ang sarili mong magnanais ng mas marami nang walang guilt. Nauunawaan mo na ang pagnanais ng katatagan, kaginhawaan, at kalayaan ay hindi kasakiman, ito ay pagiging tao. Ang pagbabagong ito sa pagpapahalaga sa sarili ay binabago rin kung paano tumutugon ang mga oportunidad sa iyo. Hindi mo na tinatanggap ang mas mababa kaysa sa kaayon ng iyong pamantayan. Nakikilala mo agad kapag may alok na minamaliit ka, at hindi ka na natatakot tumalikod. Ang tapang na ito ay nagpapadala ng malinaw at makapangyarihang mensahe sa universo. Handa ka nang tumanggap ng nararapat sa antas ng iyong paglago. Sa emosyonal na aspeto, mas matatag at mas kalmado ka. Nagtitiwala ka sa iyong intuwisyon at iginagalang ang iyong mga hangganan. Kahit ang mga hamon ay iba na ang dating ngayon, hindi na nila ginuguho ang kumpiyansa mo. Sa halip, pinapaalala nila kung gaano ka nakalayo ang narating mo. Ang panloob na transformasyong ito ang pundasyon ng lahat ng susunod na mangyayari. Ang panlabas na tagumpay na walang panloob na katatagan ay hindi nagtatagal. Ngunit ang binubuo mo ngayon ay may ugat, balanse, at pangmatagalan. Sa pagpili mo ng pagpapahalaga sa sarili, pinipili mo ang kasaganaan, hindi bilang gantimpala, kundi bilang salamin ng kung sino ka na ngayon.
Yan ni Rourke, bumubukas danhe daloy ito na ang sandali, Sagittarius, kung kailan nagsisimula ng umusad ang lahat. Hindi sa gitna ng kaguluhan, hindi sa pakiramdam ng labis na bigat, kundi sa isang matatag at liks na ritmo na halos parang kusa na lamang. Nagtitiwala ka sa iyong intuisyon at iginagalang ang iyong mga hangganan. Kahit ang mga hamon ay iba na ang dating ngayon, hindi na nila ginuguho ang kumpiyansa mo. Sa halip, pinapaalala nila kung gaano ka nakalayo ang narating mo. Ang panloob na transformasyong ito ang pundasyon ng lahat ng susunod na mangyayari. Ang panlabas na tagumpay na walang panloob na katatagan ay hindi nagtatagal. Ngunit ang binubuo mo ngayon ay may ugat, balanse, at pangmatagalan. Sa pagpili mo ng pagpapahalaga sa sarili, pinipili mo ang kasaganaan, hindi bilang gantimpala, kundi bilang salamin ng kung sino ka na ngayon. Yan ni Rourke, bumubukas danhe daloy ito na ang sandali, Sagittarius, kung kailan nagsisimula ng umusad ang lahat. Hindi sa gitna ng kaguluhan, hindi sa pakiramdam ng labis na bigat, kundi sa isang matatag at liks na ritmo na halos parang kusa na lamang. Nagtitiwala ka sa iyong intuisyon at iginagalang ang iyong mga hangganan. Kahit ang mga hamon ay iba na ang dating ngayon, hindi na nila ginuguho ang kumpiyansa mo. Sa halip, pinapaalala nila kung gaano ka nakalayo ang narating mo, ang panloob na transformasyong ito ang pundasyon ng lahat ng susunod na mangyayari. Ang panlabas na tagumpay na walang panloob na katatagan ay hindi nagtatagal. Ngunit ang binubuo mo ngayon ay may ugat, balanse, at pangmatagalan. Sa pagpili mo ng pagpapahalaga sa sarili, pinipili mo ang kasaganaan, hindi bilang gantimpala, kundi bilang salamin ng kung sino ka na ngayon. Danny Rourke, bumubukas danhe daloy, ito na ang sandali, Sagittarius, kung kailan nagsisimula ng umusad ang lahat. Hindi sa gitna ng kaguluhan, hindi sa pakiramdam ng labis na bigat, kundi sa isang matatag at liks na ritmo na halos parang kusa na lamang. Ang matagal mong pinaghirapan ay hindi na pakiramdam na hinaharangan. Ang mga pagtutol na dati nagpapabagal sa iyo ay unti-unting natutunaw, napapalitan ng daloy na marahang ngunit tiyak kang dinadala pasulong, nagsisimulang magkaugnay ang mga oportunidad sa paraang hindi mo kailanman mapaplano. Ang isang desisyon ay maayos na humahantong sa kasunod. Ang mga pag-uusap ay nagbubukas ng mga pinto. Ang mga ideya ay nagkakaroon ng lakas at direksyon. Sa halip na subukin, nararamdaman mong sinusuportahan ka. Hindi ito bigla ang swerte, ito ay momentum. Momentum na nabuo mula sa pagtitiyaga, linaw, at panloob na pagkakaayon, sa emosyonal na antas, may malalim na pakiramdam ng ginhawa. Nawawala ang bigat ng pangangailangang patunayan ang sarili. Hindi ka na humahabol sa mga resulta, hinahayaan mo na silang dumating. Binabago ng pagbabagong ito ang lahat. Kapag tumigil ka sa pamimilit, mas box at mas mapagbigay ang tugon ng buhay. Gumagawa ka ng mga desisyon ng may kumpiyansa, walang takot sa pagkabigo. Kahit ang mga panganib ay ramdam mong pinag-isipan at may layunin. May kapansin-pansin ding pagbabago sa paraan ng pagdating ng kasaganaan. Dumarating ito sa pamamagitan ng katatagan, hindi stress. Sa pamamagitan ng pagiging consistent, hindi pakikipaglaban. Nauunawaan mo na ang tunay na yaman ay hindi lamang kung ano ang natatanggap mo, kundi kung gaano kapayapa mo itong tinatanggap. Habang lumalago ang tagumpay sa paligid mo, nananatili kang nakaugat at kalmado, hindi nalulunod sa bigat nito. Ang yugtong ito ay pakiramdam na malawak at malaya. Lumalampas ang bisyon mo sa simpleng pag-survive at umaabot sa tunay na kalayaan. Naiisip mo ang isang buhay kung saan ang mga desisyon ay nagmumula sa pagnanais, hindi sa pangangailangan. At sa unang pagkakataon, ang bisyong iyon ay tila abot kamay. Hindi balang araw ngayon. Bumubukas ang daloy dahil handa ka na itong panatilihin. Natutunan mo ang disiplina ng walang paninigas, ang pananampalataya ng walang pagkabulag, at ang ambisyon ng walang desperasyon. Ang lahat ng pinagdaanan mo ay humantong dito. Hindi ito ang katapusan ng iyong paglalakbay, ito ang sandaling ang paglalakbay ay sa wakas gumagalaw na kasabay mo, hindi laban sa iyo. Ngayon, Sagittarius, humahakbang ka pasulong na may ibang uri ng kumpiyansa. Hindi na ito ang balisang pagmamadali na minsan mong dala, kundi isang kalmadong katiyakan na nakaugat sa karanasan. Kilala mo na kung sino ka, kung ano ang kaya mong ibigay, at kung ano ang hindi mo na handang tanggapin. Hinubog ka ng paglalakbay, hindi ka nito pinatigas. At ang balansing iyon ang iyong pinakamalakas na sandata. Ang kasaganaan ay hindi na pakiramdam na kailangan mo pang habulin. Parang kusa na itong sumasalubong sa iyo habang kumikilos ka ng may malinaw na layunin.
Gumagawa ka ng mga desisyon mula sa linaw, hindi sa takot. Matalino mong ini-invest ang iyong enerhiya, pinoprotektahan ang iyong kapayapaan, at nagtitiwala sa iyong intuisyon. Dahil dito, natural na umuusbong ang katatagan sa paligid mo. Ang tagumpay ay ramdam mong sumusuporta, hindi umuubos. May pasasalamat sa yugtong ito, pasasalamat sa mga aral, sa mga pagkaantala, at kahit sa mga pagkadismayang nagdala sa iyo rito. Nauunawaan mo na ngayon na walang nasayang. Bawat karanasan ay humasa sa direksyon mo. Bawat hamon ay naghanda sa iyo upang humawak ng mas marami ng may dignidad at gaan. Habang nagpapatuloy ka, alalahanin mo ito, ang kasaganaan ay hindi isang sandali o destinasyon. Isa itong ugnayang binubuo mo sa sarili mo at sa mundong ginagalawan mo. Kapag iginagalang mo ang sarili mong halaga, inaayon ang mga hakbang sa iyong mga pinahahalagahan, at kumikilos ng may pagtitiyaga, tumutugon ang buhay ng kapareho. Kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito, ituring mo itong kumpirmasyon na nasa tamang lugar ka ngayon. Manatiling box. Manatiling nakaugat. At hayaang ang mga pinaghirapan mo ay magpatuloy na magbukas sa tamang panahon. Salamat sa pananatili rito. Kung naramdaman mo ang koneksyon sa enerhiyang ito, suportahan ang paglalakbay sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mensaheng ito, at manatiling malapit dahil ang landas mo ay patuloy pang lumalawak, at may mas marami pang naghihintay sa unahan.